Mga kasubaybay, alam nyo, yung tinalakay ko nung mga nakaraang video about sa Petron. Alam nyo mga kasubaybay, may napanood ako na isa ding content about doon. Nasabi ko ito, tinalakay ko na to na dapat ang ating gobyerno ay gumagawa ng paraan para muling bawiin ang Petron na dating pag-aari ng ating gobyerno na ibininta ng nakaraang administrasyon ng pwede ako nagkakamali panahon ni Ramos yan kaya nga sabi ko nung nakaraan na hindi ko pa natatalakay tungkol sa Petron na kung ating titingnan ngayon napakahalaga sana na ang Petron ay hindi ibininta sa private sector. Alam nyo mga kababayan, mga kasubaybay, kung makikita natin at pag-aaralan natin mabuti ang nangyayari ngayong krisis sa gasolina, ay mahihinuhan natin na ang nakaraang presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Nun pa lang nakikita na sa tingin ko alam na ng nakaraang presidente na si Marcos Senior na mangyayari yung ganitong krisis sa gasolina. Na kung sana yung nakaraang mga administrasyon katulad niya ni Aquino, Ramos, dahil yan dalawang yan talaga nagpabagsak sa ating ekonomiya yan dalawang yan. Kaya nga kung tawagan niyan si Ramos si Boy Benta kasi lahat ng maisipan niyang ibenta na ipinundar ng nakaraang administrasyon ng Marcos Senior, ibinenta niya. Napakaraming mga ibinenta niya ng mga ari-arian ng ating gobyerno. Na kung hindi sana ginawa yan ni Tabaco kung tawagin, meron sanang kontrol ang ating bansa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi sana tayo maaabuso. Napakaganda sana tapos ngayon ang sisisihin ninyo sa pagtaas ng gasolina kung kayo nag-iisip bakit ang gobyerno walang ginagawa na paraan para makontrol ang presyo ng gasolina? Bagamat tinalakay ko na rin nung nakaraan. Bakit ang gobyerno nasa na ang ating presidente? Lahat hinahanap nyo na samantalang kung titingnan natin, babalikan natin ang nakaraan sa pamumuno ng Marcos Sr. na ama ng ating kasalukuyang presidente, hindi sana ito sinapit ng ating bansa. Kung pinahalagahan lamang natin ng bawat Pilipino ang ginawa ng nakaraang Marcos Sr. sa pamumuno niya dito sa ating bansa. Kaya hindi natin dapat sisihin ang Marcos ngayon Junior? Hindi. Bakit? Sa ama pa lang niya Kung pinahalagahan ng mga nakaraang administrasyon ang mga ipinundar ng nakaraang administrasyon ng Marcos Sr., hindi sana sinapit ng ating bansa ang ganitong krisis sa gasolina. At napakalaki sana ng maitutulong sa ating bansa ng mga ginawa noon ng ating nakaraang Marcos Sr. Tapos ngayon ang Marcos Jr. nagsisikap na ang lahat ay maibalik. Ang lahat ng mga ipinundar at ginawa ng kanyang ama noong nakaraan, gusto niya sanang maibalik Pero ang presidente natin ngayon na si Bongbong Marcos Jr., humihingi lang naman ng tulong Magkaisa tayo, sabi niya, para sa kaunlad ng ating bansa. Ay hindi Hindi yun naman ang ginagawa
Kaya alam niyo bawat Pilipino kung kayo ay halimbawa ay 50, 60s ipinanganak o isinilang, yung mga anak niyo, mga apo niyo, dapat itinuturo ninyo sa inyong mga anak at mga apo kung anong buhay noon mayroon ang Pilipino. Gaano kataas ang ekonomiya ng ating bansa sa panahong yun. Gaano makapangyarihan ang ating bansa dito sa Southeast Asia. Nung panahon ng Marcos Sr. Ay hindi hinayaan ninyo na mabulag ng mga maling turo o maling aral. Sabi nga mga kasaysayang binago, binaluktot para umayon lamang sa kanilang gusto. Di ba alam naman natin na lahat ng mga nagbabalita, masama ang mga Marcos. Pero kung ang inyong tatanungin ay yung mga taong naabutan pa ang pamumuno ng Marcos Sr., sila ang magpapatotoo sa inyo kung gaano kabuti noon. Gaano katahimik, gaano kapayapa, gaano kaanulad ang ating bansa noong panahon ng Marcos Sr. Hindi ang mga kabataan dyan sa Mindiola, wala pa yan nun Sila yung mga nabulag. Sila yung mga naturuan ng maling kasaysayan para pa sa pansariling kapakanan ng mga taong naghahangad ng kapangyarihan na hindi naman ibinigay sa kanila. Sa pilitan nilang kinukuha, ginagamit ang taong bayan. At nung panahon yun wala pang gaano yung mga cellphone na yan, mga gadget na yan. Wala. Puro nun, TV, radyo, dyaryo. Nung panahon na yun, dahil sabi nga, tayo nasa panahong dinedevelop pa lang ang kaalaman dito sa ating bansa. Hindi katulad ngayon, napakalayo na ng agwat sa sitwasyon noon at ngayon. Kaya ang nakakakita ng katotohanan noon na mabuting nagawa ng mga Marcos, yun ang mga nauna, mga lolo, lola, at tatay natin noon. Sila ang magpapatotoo kung gaano kaganda, gaano kapayapa, gaano katahimik noon ang ating bansa. Mismo mga kabataan nun, disiplinado dahil mismo pagdidisiplina nasa agenda yan ng ating nakaraang Pangulo, Marcos Sr. Ngayon wala. Sila ngayon ang nagtuturo para labanan ang ating gobyerno. Na yan ang nakikita natin ngayon sa lansangan, lalo dyan sa Mindiola kapag sila nagtitipon-tipon, nagbubuo sila ng mga rally o sinasagawa nila yung pag-rally, protesta. Sila na nagtuturo kung paano bastusin, kung paano walang hiyain yung mga nasa gobyerno na mabuti ang ginagawa para lamang mabali ang paniniwala ng kabataan ngayon, maniwala sa mga maling kasaysayan, maling aral, maling turo. Ba't ang hindi ninyo tanungin ay yung mga lolo ninyo at lola na inaabutan pa ang pangunguna ng Marcos Sr.? Sila yung magpapatotoo sa inyo, yung mga kabataan wala pa yan nun sabi nga noon 60s, 80s, kabataan, pag-asa ng bayan. Ngayon hindi kabataan, problema ng bayan ngayon. Alam natin yan at napapanood natin bakit hindi ninyo makita na ang kabataan ngayon ang problema ng bayan? Kasi sila yung ginagamit ninyo para makuha nyo, masunod nyo yung mga masasamang layunin nyo. Yun lang yun. Kaya alam nyo mga kasubaybay, maging matalino tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa kung
sa ano ang napapanood natin, nakikita natin, dapat suriin nating mabuti. Yun lang yun. Okay, muli mga kasubaybay, patuloy na subaybayan ang aking Facebook page, YouTube channel, Subaybay Channel, upang patuloy kayong may masubaybayan sa inyong kasubaybay. Bye-bye.